it's me Jenny. Welcome to my vlog. This vlog is my school purposes under of my subject professional development and career planning. For today's video, I'm looking a worker under the white collar job, blue collar job, and lastly, the third person. Before I continue the topic of my vlog, I introduce myself first. I'm Jenny Rose B. De La Cruz, 24 years old. I'm taking Bachelor of Science Business Administration major in Marketing Management in Pinma Sainted College, Dimasalang Street, Metro Manila. And also, I'm graduating student this year. First, I'm going to find a worker under blue collar job near in Sampaloc, Manila. Hello guys, good afternoon. Can I take your time in a minute? What is your name, guys? Ewan po. Ako pala si Roel. Noon. Si Jeron. Ayun si Jamari. Jonathan. What is your work or position? Electrician po. Electrician. Carpenter, electrician, Pintor. Labor. The first question is, how are you with your job right now? Very good. ayun ba? The second question is, what the best thing about your job? Ang pinaka-the-best sa trabaho namin is nagpipintura kami sa construction worker at maayos namin nagagawa. The third question is, do you find fulfillment and purpose in your current job? Ayun, as a electrician, so natupad ko na una sa lahat natutunan sa pag-electrician. Pangalawa, The third question is, do you find fulfillment and purpose in your current job? ayun. So, as a electrician, isa sa mga ano ko is marami na kaming nagawa na ano namin na wala namang naging aberya. So, malaking tulong din sa akin as a electrician. Marami na rin kami na kuha ng trabaho. So, nakatulong personal sa akin at maging sa pamilya ko. At malaking tulong din sa nagpapagawa ng mga bahay na walang anumang aberya na naging maayos at successful yung aming trabaho. The last question is, what advice can you give for a graduating student like me? Isa sa mga ma-advise namin as a experience ng bawat isa sa amin dito, no? So, maraming mga nakapagtapos sa pag-aaral na parang umasa na lang sila sa mga bagay na gano'n. So, hindi sila nagsipag, hindi sila nagsikap, dumepende sila sa anumang bagay na pinag-aralan nila. Yung iba lang tumaas yung pride, nagkaroon ng yabang, para bang pumasok sa isip nila na ang trabaho ang lalapit sa kanila, hindi sila. So, maraming mga bagay kasi na ganyan na ano ng tao. So, isa sa mga ma-advise ko sa iyo as a student, no, mag-graduate ka na, isa sa mga advice ko una sa lahat, lamang talaga yung education na may kaalaman ka, tapos ka sa pag-aaral. So, malaking bagay o nakusaan na malaking chance mo na maging successful sa buhay. Kasi may una sa lahat may pinag-aralan ka, may natapos ka sa pag-aaral. Tapos samahan mo yan ng sipag, tiyaga, andyan yung lahat ng bagay na gawin mo lahat ng best mo, lahat ng makakaya mo. At huwag ka rin din didepende sa anong kayang gawin mo. Kasi pwede ka pang mag-expand meron kang alam, na alam mo na yung isang bagay, na mas pwede mo pang malaman yung hindi mo nalalaman ba. Kasi asa sa experience namin, na marami kaming hindi alam asa sa trabaho namin, pero pinilit naming alamin kung anong bagay na dapat naming matutunan. At doon kami magiging mas komportable, in time na magiging successful sa buhay.
Kasi ako, sa experience ko, no, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero nagpapasalamat ako na unti-unti naabot ko lahat ng pangarap ko. So, 100% na ikaw sa ma-advise ko sa'yo, kung ano man naabot ko, narating ko, mas higit dun yung maabot at marating mo kasi may pinag-aralan ka, nakapagtapos ka, nakapag-graduate ka. Kaya kung sa titingnan natin yung level mo, mas angat ka sa akin. So, isa sa mga ulit-ulit ko, advice ko sa'yo, sipag at syaga, sama mo. Wag mong iiwan yun, wag mong pakakawalan yun. No, doon mo panghawakan yun. No? Kaya magsikap ka lang. Sabi nga, may kasabihan dyan eh. Sabi pag may tiyaga, may nilaga. Kaya magtiyaga lang ng magtiyaga. Yun lamang. What's your name and your current job right now? Hi, I'm Abigail Ditorion and I am an HR professional. The first question is, how are you with your job right now? It's challenging since I'm handling different people with different queries, but I'm learning a lot. Second question is, what's the best thing about your job? I think the best thing about my job are the people around me. They are very generous and they treat us like a family. They make sure that we are valued and heard. The third question is, do you find fulfillment and purpose in your current job? Yes, I find fulfillment when I cater the needs of the people. I find fulfillment when I help them, even in the simplest way. The last question is, what advice can you give for a graduating student like me? My advice is don't hesitate to step out of your comfort zone. Um, as a graduating student, it is so hard since we don't know what the future holds, but be open-minded and embrace the challenge. Continuous learning is the key. Best of luck on your future endeavors. Lastly, I find a retired person here at Sampaloc, Manila. Hi ma'am, good morning. Can I take your time a little bit? What is your name? My name is Marina Parilla Seb. The answering, the first question is what profession did you retire from and how did you choose that career path? Gusto ko po na maranasan na makipag-alubilo sa iba't ibang klaseng tao para sa aking profession. Kasi po, mga tindahan, malalaking tindahan ang pinupuntahan ko. Isang booking collection. Number 2, can you share the most memorable moment from your career? Memorable moments ko ay yung maniningil ako sa kanila na nakahanda ng ang kanilang pambayad sa akin na hindi na ako nahihirapan na para sila singilin yung kanilang binabayad sa akin. The third question, what were some of the biggest challenges you faced in your job? Ang pinaka-biggest challenges ko po ay pag nangangoleksyon na po ako at the end of the year, mga pera po ang hawak ko. Natatakot din po ako kasi po syempre, hindi natin alam kung ano nangyayari. Kasi nasa field po ako. The fourth question is, how have your professional experiences shaped who you are today? Dati po kasi akong tindera na na-promote ako bilang isang booking collection na nagpupunta sa iba't ibang probinsya. Nag-aalok at nangungoleksyon. Papalawak ko ang aking pakikipag-usap sa iba't ibang klaseng tao bilang natutunan ko sa aking profession dati. Ngayon, naging ahente akong, na-promote ako bilang ahente as professional agent na ang naging trabaho ko po ay mangoleksyon at mag-alok ng aming mga produkto. The last question,
What advice can you give for a graduating student like me? Kapag nagkaroon na kayo ng profession, maging maingat kayo sa pakikisalamuha sa iba't ibang klaseng tao. Intindihin nyo yung mga kalagayan bilang isang komunidad sa iba't ibang klaseng kahalubilo mo sa tao. A little bit time, ma'am. This is a big help to me to finish the three category I need in my school. Thank you for cooperation and have a nice day. Thank you. Habang nag interview ko, yung experience ko sa mga taong in-interview ko was good dahil since shy type person nga ako, so dahil sa vlog na to, mas naboost ko yung confident ko na makipag-usap sa iba't ibang tao. And inisip ko na i-left out ko muna yung pagiging shy type ko. Siguro ito na yung panahon o oras para hindi ko maisip na ganun akong tao since graduating na nga ako. So parang mas naisip ko na ito na yon, ito na ako, dito ako nagsisimulan sa vlog na to, na binigyan kami ng opportunity para maging mas magaling pa kami makipag-communicate kahit kanino man. And then, yung learning na nakuha ko sa tatlong taong in-interview ko ay iba't ibang kaalaman tungkol sa kanilang karanasan sa pagtatrabaho, like sa blue-collar job. Sila ay hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, pero nagsumikap sila para maabot kung ano man yung ginagawa nila ngayon, kung ano man yung posisyon na meron sila ngayon, dahil sa sipag at tiyaga at determinasyon nila sa buhay para sa kanilang pamilya, or para sa kanilang sarili, or para sa mga kanilang kliyenteng ginagawa ng iba't ibang disenyo ng bahay, kung ano man yung dream house ng mga kliyente na yon. And then sa white collar job naman ay isa siyang human resources employee. Then, syempre bilang isang yung HR employee, kailangan may mahaba kang pasensya. So, ayun yung natutunan ko sa isang white collar job worker na na-interview ko. Kailangan may mahabang pasensya, marunong ka din makipag-communicate, good communication like that. Kasi nga nasa HR field ka, so maraming employee na pasaway, nagagawa ng kwento para ma-save lang yung sarili nila sa cases na lalabas sa HR. And lastly, the retired person, since siya ay naging sales lady muna ng una bago na promote bilang booking collection or isang ahente sa iba't ibang probinsya. So, yung natutunan ko sa kanila is yung pagiging determinant sila sa buhay para sa kanilang mga pamilya. And then, lastly is yung pinaka naging greatest impact doon sa tatlong in-interview ko, sa blue-collar job, white-collar job, and lastly is the retired person. Yung pinaka naging impact sa akin is the part of worker na under sa blue-collar job. Kasi sabi nga nila, hindi man sila nakapagtapos, pero nandito sila ngayon or nandun sila sa kinatatayuan nila bilang mga workers, construction workers, pintor, electrician, labor. Sila yung mga taong may sipag at tiyaga at dedikasyon sa buhay nila, para sa sarili nila, para sa pamilya, or para sa ibang tao na gusto nilang matulungan para mabuo yung dream house na yon or dream building na gusto nilang matapos or ma-achieve para sa mga kliyente nilang papagawa. Since sabi nga nila kanina, hindi man sila nakapagtapos, dahil yun sa sipag at tiyaga nila ay makakamit nila yung mga pangarap na gusto nila, yung mga gusto nila para sa pamilya nila. Sila ay nakakatulong sa malaki o maliit mang paraan, or kumikita man sila ng maliit at malaking halaga,
ayun ay sapat na sa kanila. So, para sa akin, sa blue collar job ako, mas nagkaroon ng greatest impact kasi parang like me, since I'm graduating student, na magsisimula pa lang sa pagharap ng realidad sa labas ng paaralan once na ako ay nakagraduate na. So, parang magiging katulad ko lang sila. Ayun nga lang, sabi nila sa akin, mas magiging successful ako since ako ay may kaalaman, sapat na kaalaman, para sa realidad na haharapin ko sa labas ng aking community, or mas may makakasalamuha pa akong iba't ibang tao dito sa ating bansa or sa ibang bansa man, kung saan man ako mapadpad, ay bibitbitin ko yung mensahe nila sa akin na huwag kong kakalimutan yung sipag at tiyaga para maging successful ako sa buhay ko, para makatulong din ako sa ibang tao, para na rin makatulong ako sa mga magulang ko, at higit sa lahat ay makatulong ako sa mga kapatid ko since ako yung breadwinner nila. So, mas pinag-itingan ko makapagtapos this year. And, yun. Dito na nagtatapos ang aking video. Thank you guys. Bye-bye!